Papasok ka din, sabi niya, yan yung masjid. Saan maraming nightclub, doon dinala yung sheikh sa street na yun. Ngayon habang naghihintay siya, may isang babaeng dumabas. May isang sheikh na buong buhay na ginuhol niya sa pagtuturo. Wala siyang ginawa kundi bahay, masjid, bahay, masjid, bahay, masjid. Alis siya ng bahay ng umaga, magtuturo siya sa masjid. Dadating yung oras ng salatul jamaa, magsasala. Afternoon, kakain siya, magtuturo siya ulit. Hanggang uwi na siya sa bahay. Yun na lang yung buhay niya. Doon na paikot-ikot. At maraming mga masyayikh natin na ganun yung buhay nila. Hanggang sa dumating ang isang araw na after salatul asr, nagsarapan siya ng salatul jamaa. After ng salatul asr, ay nagkaroon siya ng tulad natin, gusto natin mag-relax. Gusto niya mag-relax, gusto niya pumunta sa isang lugar kung saan makakaramdam siya ng konting relaxation. Maiba naman yung simoy ng hangin. Ngayon nagpunta siya sa lugar, terminal, kung saan may taxi. Sasakay siya sa taxi para pumunta siya sa lugar. Sabi niya sa driver ng taxi, dalhin mo ko sa lugar na marirelax ako at dapat malapit sa masjid. Dahil malapit ng oras ng maghrib. Ngayon yung driver ng taxi, bro, Traidor yung sheikh. Alam mo saan dinala yung sheikh? Dinala yung sheikh kung saan may street na maraming nightclub. Kung saan maraming nightclub, doon dinala yung sheikh sa street na yon. Nung dumating sila doon, sabi niya, sheikh, yun yung pintuan ng masjid. Pagpapasok ka din, sabi niya, yan yung masjid. Ngayon yung sheikh bumaba na, nagbayad yung sheikh, tapos umupo yung sheikh, medyo malayo dun sa masjid, para relax. Kasi ibang lugar sa kanya, hindi yung lugar na kinasanayan niya. Hindi naman siya pumasok dun sa tinuturo ng driver na masjid, dahil hinihintay niya na mag-adhan ng maghrib. Ngayon habang naghihintay siya, may isang babaeng dumabas. Siyempre, ang nagtatrabaho dyan, hindi kaaya-aya yung mga itsura nila. Ngayon, habang naghihintay yung sheikh dun sa labas, may lumabas na babae. Nung nakita ng babae yung sheikh, hindi naman niya kayang tanungin kung ano yung pakay ng sheikh doon, ano yung, bakit nandun, anong kailangan niya. Kasi namangha siya, bakit may sheikh nandun sa lugar na yun. Ngayon ang nangyari, palubog na yung araw, kumbaga, walang nagsasalita, yung sheikh hindi nagsasalita, yung babae hindi na nagsasalita. Palubog na yung araw. Nung naramdaman ng sheikh na lumubog na yung araw, tapos wala pang nag-aazan sa masjid, sabi niya, nasaan yung muadzin? Bakit hindi pa nag-aazan? Bakit wala pang azan? Mamaya-maya tumatagal na, wala pang nag-aazan. Sabi niya, babae, sabi niya, saan yung tatay mo? Saan yung tatay mo? Bakit di pa nag-aazan? Akala niya, yung babae nito, anak ng muadzin sa loob. Di pa nag-aazan. Sabi niya, bakit di pa nag-aazan? Saan yung tatay mo? Bakit di pa nag-aazan? Hindi makapagsalita yung babae hanggang tuloy yung lumubog ng araw. Sabi niya, kailangan ko, sabi niya, magsara. Kailangan natin magsara. Yung oras ng maghrib, sabi niya, saglit lang at matatapos na. Yung babae hindi pa makasagot. Nung natatahimik yung babae at wala na nag-aazan, tumatakbo na rin yung oras, sabi ng sheikh sa kanya, ya bunayati, sabi niya, anak kong babae, magsasara, sabi niya, tayo ng salatul jamaa, ako yung mag-iimam at ikaw yung ma'mum. Hindi makasagot yung babae kasi alam mo naman yung itsura ng mga ganyang tao nagtatrabaho sa kanya. Hindi makapagsalita yung babae, tahimik talaga yung babae, walang ni isang sinabi. Ngayon nung nahahalata ng sheikh na wala talagang sinasagot yung babae, sabi ng sheikh, sabi niya, halika na, magsala na tayo. Nung di makasagot yung babae, sabi niya, la'allaki lasti tahiran, sabi niya. Maaari, sabi niya na wala ka sa tahara, hindi ka malinis, sabi niya. Sabi niya sa babae. Nung sinabi niya yun, parang tinamaan yung babae dun sinabi ng sheikh na, aaring hindi ka malinis, na yung wala kang tahara. Ngayon napaluhod daw yung babae at napaiyak. Iyak ng iyak hanggang kinukwento niya dun sa sheikh na yung lugar na ito ay ganitong lugar, ay ganito yung trabaho ko, inamin niya lahat dun sa sheikh at iyak siya ng iyak. Ang nangyari, inutusan siya ng sheikh na kuhunin lahat ng gamit niya. Kunin lahat ng gamit niya at dalhin siya sa lugar ng mga mabubuting babae at dun siya manirahan. At nag-promise naman yung babae na ito na hindi na uulitin yung gawain na yun at umalis na siya ng tuluyan sa lugar na yun at nanirahan siya kasama yung mga mabubuting Muslim. At dumating ang isang araw na mayroong gustong mag-asawa, pinaasawa ng sheikh dun sa babae. Naging mabuting babae itong babae na ito. Sa anong dahilan? Yung sheikh gusto niya magsalatul jamaa.
yung Sheikh gusto niya magsalatul jamaa. Sa kagusto niya magsalatul jamaa, kahit sino na lang gusto niyang isama sa jamaa. At nasama na yung babae na yun na hindi angkop sa ganung gawain pa. Nung sinabi ng Sheikh na maaaring hindi ka malinis na babae, doon nagkaroon siya ng pagsisisi, tinamaan yung pakiramdam niya, nagkaroon siya ng pagsisisi, at nagabayan siya, tuluyan, na naging mabuti siyang tao. So kung hindi siya niyayin ng Sheikh ng salatul jamaa, mag-isa lang yung Sheikh nagsala. Kaya naman yung Sheikh magsala mag-isa. Pero niyayin na yung tao dahil sa kagustuhan niya, magkaroon siya. اطلب العلم أخي فهو درب به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا